Hello guys! Nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna rito at good evening dyan! Eto guys, magbigay lang tayo ng reaction dito sa interview, 'di ba? Sa interview kay Marco Tae, biglang sumangat itong si Mike Diferensya. Palasangat no. Ito, panoorin natin. Pakinggan natin. Okay, let's go. And, ay, dito? Dito. Hindi, sitwasyon naman kwarto niya, napakainit. And, ay, dito? Dito. Hindi, sitwasyon naman yun sa kwarto niya, mainit yung kwarto niya. Oh. And, kung nga nagulat, na si Manny Bunuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, siya 1 linggo lang. And, siyempre, Senador Marcoleta, parang masyadong, ako sasagot. O yan guys ha. So umaangal si Mike Diferensya, mainit daw ang kwarto ni Marco Tae. Aba, gusto yata ng VIP. Gusto mo aircon? Kaya ka nga nakakulong tapos gusto mo naman aircon, tatanga-tanga na naman to si Mike Diferensya no? Natural, mainit. Tama lang yun. Para at least yung bunbunan niya ni Marco Tae, magkabalokubak. Umaangal. Mainit daw, guys. Ano tingin nyo sa kulungan? Natural, mainit. Ventilador lang. At least, guys, at least alam natin, wala siyang VIP treatment, Kaya lang nagtatampo bakit daw si Bunuan nasa ospital pa. Si Marco Tae daw 1 linggo lang. Natural, baka naman mas maraming sakit si Bunuan. Si Marco Tae, wala naman sakit yan nagpapanggap lang yan. Tsaka laging yan kumakain ng dinuguan niya. Nagtatampo. Oy, Mike Diferensya, kunwari ka pa Pero darating naman yung araw, tatraydorin nyo rin niya si Marco Tae. Di ba? Ayaw nyo nga isama sa kwarto nyo Pinapabayaan nyo sa ibang kwarto. Ibig sabihin, mainit sa kwarto ni Marco Tae, sa kwarto nila hindi. Aba. Talagang pinahihirapan si Marco Tae Oy, INC, mga kulto, si Marco Tae, mainit daw yung kulong. Mainit daw yung kwarto. Kasi kayo naman mga kulto talaga kayo. Sabi nyo, ipagtatanggol ninyo. Sabi ninyo, hindi nyo ipakukulong. Sabi ninyo, naghamon-hamon pa kayo. Sige, huliin nyo na. Subukan ninyo. Ayan, ang subukan. Ayun, kulong. Hamon kasi na kayo ng hamon mga kulto Iwasan nyo kasi yung pagiging mayabang. Kita nyo kagaya nung dabiguan ninyo. Asan yung dabiguan nyo? Wala nangyari sa dabiguan ninyo. May pabiguan-biguan pa kayo. Sabi ko sa inyo, bawasan ninyo ang kayabangan Diba? Ano nangyari? Di wala. Tapos si Marco Tae nyo, sabi nyo, hindi nyo ipahuhuli. Ayan nakakulong. Oy, ako'y nananawagan sa lahat ng mga gustong dumalaw kay Marco Tae. Pag dumalaw kayo, huwag niyong kakalimutan magdala ng paborito niyang dinuguan at puto. Si Marco Tae kumakain ng dinuguan niya pasikreto lang. Parang si Robin, si Unggoy Nana ang hilig kumain ng lechon. Pero talaga naman si Mike Diferensya, epal pa rin Kahit nasa loob ng kulungan, pa-epal-epal Isipin mo, pag interview, sabi niya, ako na sasagot. Siguro namimiss niya yung rally. Nakakamiss din naman itong dalawang to. Isipin mo, wala na maingay sa rally, walang bida-bida. Wala na masyadong gumagawa ng chismis sa rally. Lalo na sa Senado, wala nang chismoso. Wala nang mga pabida-bida. Nawala na yung kalaban nawala na tuloy ng hindi na tuloy nakakatuwa. Talaga nag-iisa na lang si Chupetra.
ayun, si Chupetra mapupunta rin sa loob. Kalabanin ba naman si Senator Ping? Diyos ko po, Rudy. Mapapawat dahig ka. Darating ang araw, huwag ka mag-alala, Chupetra. Papunta ka rin doon. Makakapiling mo rin yan si Mike Diferencia at anong pangalan yan? Si Marco Tae. Magkakasama-sama rin kayo. Diba? Kaya, ka lang, easy ka lang. Oh, mga didilis! Iniinit daw doon si Marco Tae, ha? Mga kulto, pinabayaan ninyo si Marco Tae, yan tuloy. Iniinit, walang aircon. Habang si Bunuan, nasa aircon. Si Marco Tae nainggit kay Bunuan. Naka-hospital arrest pa si Bunuan. Tapos sabi siya 1 linggo lang. Ang sama ng loob ni Marco Tae. Nagkakabalakubak na yung wig. Kulang pa yan, huwag ka mag-alala, Marco Tae. Darating ang mga ilang panahon pa, may buni ka na rin. Kita mo si Kimulok, puro pigsa na inabot. Ang dami ng pigsa dahil sa init. Kaya huwag ka mag-alala, magkakapigsa ka rin. Di ba magdiferensya? Ang sarap pagtawanan naman. Guys, ang sarap pagtawanan ng mga ito, no? Tuwan-tuwa akong pagtawanan talaga itong mga ito. Isipin mo yung dating napakayayabang na akala mo ay untouchable. Akala mo ay kung sinong hindi pwedeng masaling. Diba? Ngayon, ayan, nakakulong. Akala mo kung sinong mga hari. Lalo si Marco Tae, akala mo talaga napakayabang. Pati, ay, teka, bakit na lang hindi yung programa nila ay dalhin sa loob ng kulungan? Kumusta na pala yung dalawang co-anchor nito? Mayabang pa rin ba? Akala nila, ganyan weak kasi yung Pangulo namin eh. Kita mo, sa sobrang weak ni PBBM, ang dami nyo nang nakakulong. Sa sobrang weak, ang daming nakakulong. Di ba? Kaya sinasabi namin sa inyo, gaganong-ganon si PBBM. Kala nyo, ha? Sabay sasabihin nyo, pinupolitika kayo, ha? Whatever. Papapolitika, kung ano pa mawala kami pa kaya. Ang importante, nakakulong kayo. Di ba? Shout out sa mga kulto dyan. Si Marco Tae nyo, nakakulong. Habang naghihintay ng pasalubong na dinuguan at puto. Ewan ko sa inyo, what the heck. So yan, iniinit daw si Marco Tae, nagre-reklamo na. At naiingit kay Bunuan, what the heck. So ilan muna. Sarap pagtawanan ng mga ito, what the heck. Sa mga pupundidilis dyan, yung kasama nyo. Preso na rin. Marco Tae, preso. Tsaka si Mike Diferencia, preso. Yun lang. Sa mga bumundidili sa mensahe dyan nyo, ang tatay nyo ay preso, ang bipi nyo ay bobo. Natili kayo mga bobo at mensahe sapagkat ang mensahe ay laging high blood. Bye!